Gago. Kasi akala ko seryoso. Ang bilating may luya, behind those ina monologue, ay isang tao pala nga ginagawa si Angelique Corporal Nakaw. sa Bulacan. Niloloko mo ang asawa mong maganda. Gago ka. Praise the Lord, hallelujah. Hallelujah. Ang sinasabi sa ating Biblia, mga kapatid, dito tayo sa salita ng Diyos, mga kapatid. Ako, ang inyong pastor, Brother Eddie Villanueva, na nagsasabi sa inyo na ang tao ay hindi lamang nabubuhay sa tinapay o ulam, o bigas, o kanin, pero sa bawat salita ng Panginoon na lumalabas sa kanyang bibig. Patay. Walang sinuman ang makapagtawag sa Panginoon pagdating ng panahon. Panginoon, Panginoon! Ako po ay tulungan niyo. Hindi lang ang isang tao na bubuhay sa kanyang mga ginagawa dito sa lupa, kundi ang pagsunod sa salita ng Diyos. Praise the Lord! Hallelujah! Iyudan. Bilat si Eloy. Ginagamit yung Panginoon, masahol pa kayo mga yudi kanya sa baboy. Yun. Masahol pa kayo sa lahat na iskameray sa buong mundo. Kayo ang mga magnanakaw sa Pilipinas, kulto! Ang Jesus is Lord, Judas is Lord na ngayon. Patay. Kaya kung sino pa nandyan sa kuno, Jesus is Lord, hindi na Jesus is Lord, guys. Judas is Lord. Judas. Hallelujah, praise the Lord. Ako ay nagdadasal sa inyo, Panginoon, na pagbigyan niyo ang aming mga hinaing, kaming mga anak niyo na nandito sa lupa. At lahat ng mga sakit pumunta dito sa harapan ng entablado. At para kayo na magaling, ang mga hindi makakalakad ay makakalakad. Ang hindi nakakakita ay makakakita. Bilat siguro, grabe nga kung pasa yun, di ba alam mo, propeta. Yung pala, ang mga patay huya, nag-acting lang. Puro lahat yung acting. Putangina nyo. May mga iyak-iyak pa si Brother Eddie. Ang kabit pala nasa Taiwan. Wala silang takot kay Kristo. Bilat si Eloy, wala sa takot kay Kristo. Takot sa Sandali. Guys, narinig nyo pati daw si tatay niya may kabit sa Taiwan. Aray ko! Bago tayo mag-umpisa, baka pwede nyong i-like ang video na to. Malaking bagay ang like sa aming mga content creators. Maraming salamat po. Si Joel, aring kabit ni Joel. Everyone, Ayan, tuloy-tuloy, Yes, Barbara. I'm 26 years old. Right now, I'm currently working also. I have also many businesses, and as well as I'm also taking my course because I graduated as electronics and communication engineering. So I'm quite preoccupied, but I'm very much happy to be here with you and to take this directorship with my full heart. And this is my passion. Duhangag ka! Can't you talk properly? Sa isa ka fresh grad, 26 years old, na nanalo lang sa isa ka beauty pageant, how the were you able to buy in Fortuner Toyota? How the do you have a huge condominium? How the do you have businesses? At ito ang mga luxury items siya ko kirida ni Joey. Yun. Joel. Ayan mga babayan Wait ako muna. Nakita nyo, nanalo pala to ng beauty pageant mga babayan. At pero mamaya, talagang kakantsawan talaga to ni Elorbo Gris, no? Yung pagkapanalo niya, yun ang sinasabi niya na nagustuhan siya ni Joel Villanueva. Kita nyo mga babayan makadiyos to, tatay, pastor. At siya, nag-ano din yan. Siyempre, pag anak ka ng ganyan, tapos senador ka, no, dapat wala kang ginagawang ganyang katarantaduhan kasi nakakaya sa taong bayan. Tapos ito, may lumabas na to. Kita nyo naman, siya talaga mga babayan na 26 years old at may mga sari-saring mga luxury cars. My goodness. Magkano ba ang sweldo mga babayan ng mga senador? 'Di ba? 300,000 to 350,000 pesos lang. 'Di ba? Tapos ganyan, meron kang kirida, tapos meron kang pamilya. Tapos itong kirida mo, itong kabit mo, nabibilan mo ng mga luxury cars. Magkano milyon ang luxury cars, tapos meron ka pang condominium. My goodness. Biruin nyo mga babayan Yan ang trabaho na
ginagawa na katarantaduhan ni Joel Villanueva. Kaya kailangan niyang tumiwalag, maghudas dito sa minority dahil maaari siyang makulong. Kasi kung hindi siya babaliktad, no, kasama na siya magkakaroon ng warrant tulad ni Senator Marcoleta. Okay? So dito natin iba-vlog yung hindi natin nare-reactionan yan kasi baka alam niyo naman na yan. Nasa isang vlog ko nga pala yon. Panoorin niyo guys. Dahil ang Senator Marcoleta ay may warrant na umano at anytime ay susugurin na siya para damputin. Pero ang mga Iglesia ni Cristo ay nakahanda rin sa isang hudyat. Yan ang balita na hindi nila papayagan na makuha si Senator Marcoleta dahil nga wala naman siyang kasalanan. Ginagamit lang siya na talagang pahirapan din kasi sobrang magaling to para ma-list pa rin talaga yung flood control. Yun na yun. Tuloy pa natin ito mga babayan na diretsuhin natin at tumawa na lang kayo dyan. Okay? Yan. Amo ka niyo, paano ka naka-fortuner ha, Alpotology? Habang kami nakakadakuba, kami nakarulis ang alpot nga purong ngipin. Purong ngipin ang yun po. Nakarulis bilat sa iloy nga tamagkano ni sa 2 milyon. Nakabrand nyo nga fortuner. Ano? Nakulan nyo di sang mana sa langit tapos isa ka lang ang gising. Ikaw lang lahat ang kumuha bilat sa iloy, umulan ng mga bulawan ng gwinto. Galing sa langit, ikaw lang ang sumalo, nag-iisang ikaw. Grabe nga swerte sa 26 years old. Ano ang iyong ang pit mo, Diamante? I'm here with you now. And I just graduated as Spricky Tech. And I'm here and I'm taking this directorship with my full heart. Do alipungoy ang di pa. I f***ing hate people who talk slow. People who does not know how to build steals inside their head and pretends that they are eloquent. I f***ing dislike them. Paano ka nag-travel bilat singiloy mo, ang kapital mo ay shout out ng Joel Villanueva. Guys, dito, wait lang. Huwag kayong aalis kasi talagang pati yung talagang lalaitin talaga ni Eloy Bugres itong kabit ni Joel Villanueva at nagta-travel siya kung saan-saan at ang kanyang Montero na bago, alam niyo naman nasa 3 million yan, kulang 3 million, no? Meron ako niyan napaginipan ko kagabi. Kasama bago ang hininga nga si Corporal. Angelica Corporal, 26 years old, is kabitsina. You have a long way to go. Why don't you go abroad and make a f***ing decent living? Mahilig mo pa kabit ang mga yudi sa politiko. Kamu nga mga politiko, mga ina kayo, mayor, congressman, senator. Jesus is Lord ngayon. Pinalitan na guys. May nagtawag sa akin taga-security and Security and Exchange Commissions. Pinalitan ng Jesus is Lord. Judas is Lord. Kagrimulya is Lord. Yun ang yung pangalan sa simbahan ni Brother Reddy. Ang mga bilat singiloy mahihilig kayo sa 26 years old. Ang kanilang by ngayon lang na medyo fresh. Pinakaganda sa asawa mo niyo. Ang pinalitan mo nga purong ngipin tapos ang mata kiro-kiro. Hindi pa Ayun na. Hindi kayo naaawa sa asawa niyo. Nagupahan ka ni siyang purong ngipon. Pag nag-asa sa'yo, gasablit ang tarugo. Joel. Kapag ganyan ang ngipin sa ang iyong masusugatan kasi ang ngipin gamo na Mahirap magpa ang ganitong ngipin masyadong protrude. Kaganda sa asawa mo, maintindihan ko sana kung nang itsura sa asawa mo si Jocelyn Lion King. Ikabata pa man isang asawa mo nga si Gladys Cruz. Tapos bilat sing iloy ang kapit ang kabit mo may mga eye bags papatayuya ninyo di buka ni palagi sila Jesus. John 3:16 for God so loved the world that he gave his only begotten son. Lahat ng mga salita nila ginakot nila ang Bible verse. Sige lang yung Bible verse. Bilat sing iloy nyo. Kung papalitan ko ni Daddy Bogs mga bits tapos ang muling itsura. Duduraan ko si Daddy Bogs de la Plimas. Mapalit ka lang sa kung bilat sing iloy sa angit ang tarugo mo pag nagpa. Gago, Joel Villanueva, alam mo, sandali lang guys. Joel Villanueva presenting the dialogue, the speeches, the declamation of the morale, the
brother from heaven, Joel Villanueva, ang nagbigay sa atin ng pag-asa at naglinlang sa atin na pinaasa tayo na ang Pilipinas ay merong laban sa mga korupsyon. Mr. President, ang mga Pilipino ay kailangan ng ating tulong. Yun. Bakit natin tinitingnan lamang ang mga maralita, Mr. President? We've made an oath to our Constitution, Mr. President, that we will fight for the corruptions, Mr. President. Pero, itong nangyayari ngayon, Mr. President, I am taking this privileged speech in order for my colleagues to take actions to fight for corruptions na nangyayari ngayon sa ating bansa, Mr. President. Hindi maatim ng aking puso, Mr. President, ang pang-aapi ng kapwa Pilipino, Mr. President. Nakasaad dito sa ating Constitution, Mr. President, that the interest of the Filipino people should be the number one priority of our government. Pero, bakit, Mr. President? Ngayon, itong mga anomalya sa flood control, hindi natin napubuksan, Mr. President. Hindi natin napag-uusapan sa plenaryo, Mr. President. I would like to call out my colleague and Filipino people. Why do we ignore poverty, uneducation, unemployment? Bakit ganito, Mr. President? You di pang-dialog mo. Joel Villanueva, bilang si Eloy, pati ako maluwa-luwa ang mata ko. Oh, yan ha. Yun yung sinabi kasi ni Joel Villanueva dati. Mapatay ko bilang si Eloy sa Speech niya. historic. Apakaganda. Naka-emote ko. Habang nakikinig ko sa declamations ang gago. Gago. Kasi akala ko sincere. Ang bilat sing Iluya, behind those ina monologue, ay isang tao pala nga ginagawa si Angelique Corporal Nakaw. sa Bulacan. Niloloko mo ang asawa mong maganda. Gago ka. Praise the Lord, hallelujah. Hallelujah. Ang sinasabi sa ating Biblia, mga kapatid, dito tayo sa salita ng Diyos, mga kapatid. Ako, ang inyong pastor, Brother Eddie Villanueva, na nagsasabi sa inyo na ang tao ay hindi lamang nabubuhay sa tinapay o ulam, o bigas, o kanin, pero sa bawat salita ng Panginoon na lumalabas sa kanyang bibig. Patay. Walang sinuman ang makapagtawag sa Panginoon pagdating ng panahon. Panginoon, Panginoon! Ako po ay tulungan niyo. Hindi lang ang isang tao na bubuhay sa kanyang mga ginagawa dito sa lupa, kundi ang pagsunod sa salita ng Diyos. Praise the Lord! Hallelujah! Allah! Allah! Iyo ka! Iyo dan. Bilating iloy niyo! Bilating Parang yung iloy. mga kapit! Ginagamit yung pang Panginoon, masahol pa kayo mga yudi kayo sa baboy. Yun. Masahol pa kayo sa lahat na iskameray sa buong mundo. Kayo ang mga magnanakaw sa Pilipinas, kulto! Ang Jesus is Lord, Judas is Lord na ngayon. Patay. Kaya kung sino pa nandyan sa kuno, Jesus is Lord, hindi na Jesus is Lord, guys. Judas is Lord. Judas. Hallelujah, praise the Lord. Ako ay nagdadasal sa inyo, Panginoon, na pagbigyan niyo ang aming mga hinaing, kaming mga anak niyo na nandito sa lupa. Ang lahat ng may mga sakit pumunta dito sa harapan ng entablado, at para kayo na magaling. Ang mga hindi makakalakad ay makakalakad. Ang hindi nakakakita ay makakakita. Bilat siguro, grabe nga kung pasa yun, di ba alam mo, propeta. Yung pala, ang mga patay huya, nag-acting lang. Puro lahat yung acting. Putangina nyo. May mga iyak-iyak pa si Brother Eddie. Ang kabit pala nasa Taiwan. Nakaw. Bilad sing Iloy. Wala silang takot kay Kristo. Bilad sing Iloy. Wala silang takot kay Kristo. Takot sa Sandali. Guys, narinig nyo pati daw si tatay niya may kabit sa Taiwan. Aray ko! Babaero ang mag-ama. No? Mga babaero. Tapos kita nyo mga babayan, kinakansawan talaga niya. Itong mga to, pastor din pala itong si
Joel Villanueva. Biruin mo, magsasalita sa napakaraming tao, mga ngaral ng salita ng Diyos, huwag gagawa ng masama, pero sila mag-ama ang gumagawa ng masama. Aray ko! At mga batang-bata pa, mga nanalo sa mga pageant. Wow, ang ganda. Kaso yung ngipin, itong sinasabing kabit ni Joel Villanueva, mga babayan, nakantsawan niya, mahaba daw ngipin. Mahaba ang ngipin. Nako, yari ka. Pipintasan ka talaga nito, te. Kahit maganda ka, no? Pangit ka pa rin sa paningin ni Uloy Bugris kasi kabit ka. Kabit, aray ko, kabit ka, girl, kabit. O, tuloy pa natin ng ganun. Nakakawala ng stress talaga to, kumari ko na to. Natatakot na saan na ngayon Remulla? Uy, gago. Oy. Magkita nga maliit din. Oy, sama. Nasaan naman ang kaso ni Joel? Nasama Remulla. Ang kaso niya, sir. Na, sir? Kasi sabi mo, you just needed 2 weeks of time and it's over 2 weeks already. So where's the fucking case of plunder? Against Joel, you are going to lose your fucking integrity. The very slim thread of integrity that you're supposed to have is about to lose. Well, everybody knows that you are an immoral person, but we would love to see the thing that you've been cooking for Villanueva. Maraming salamat po sa Yan. panonood. Manatiling naktutok Galing. lamang dito sa Pinas News. Alright, galing ni kumari ko. Guys, sabi niya, kung kayo man daw dyan sa simbahan na yan, magsilaya na daw kayo kasi niloloko lang kayo ng mga pinuno na yan. Kasi meron siyang ebidensya, guys. Meron siyang pinakita. Hindi naman yung chismis lang basta-basta. Pero nire-reaction na natin. Kung ito man ay totoo, aray ko, no? Oo, marami pa yan. Sino ba bang kabit nito ilalabas ito? Una si Erwin Tulfo, Rapi Tulfo. Oo, totoo yan din. Kasi itong mga Tulfo, excuse me po, ay nag-aayos ng mga pamilya. Pero sarili pala nalang pamilya, nasisira din. Dahil nga dyan sa mga kabit-kabit na yan. At ay public servant ka, tapos magkakaroon ka ng issue na nababalitaan ng mga tao, laglag ka na. No? Sa mga susunod na mga election to, mga babayan, hindi na ito mananalo. Huwag na tayong kababudol ulit sa mga taratadong to. No? Tinan nyo, napakaganda ng speech niya, kabisado pa ni Eloy Bugris, na talaga naman pag narinig mo yung kanilang mga sinasabi, mga babayan, talagang mapapalaglag ka ng puso. No? Ibaga yung puso mo ay lalambot. No? Talagang maniniwala ka na sasabihin mo, ito na talaga makakatulong sa bansa. No? Ito na makakatulong sa bansa dahil napakaganda ng speech. Speech lang pala ang puking ina. No? Taratado, puro speech lang. So itong mga nakita nyo na dyan sa may majority mga babayan, napakaganda ng mga kanilang speech tulad ni Villanueva dati, na ngayon ay kalaban na rin natin na dapat na sila ang magtatanggol ng pera ng taong bayan, sila pang umuubos, ilan lang sila. Na? At kukunti lang nakinabang sa pera ng taong bayan. Ang mas maraming ambag dyan, yung mga OFWs dyan sa ibang bansa kasi milyon-milyon ng mga nanay at tatay natin sa ibang bansa na sila ay nagdadala dito ng mga dollars para kurakutin lang ng mga taratado. Di ba? Ang sakit sa ulo ng mga babayan. Kaya soon, pag merong tatakbo pa na napakagandang speech, mas magandang nagmumura pa eh. Mga putang ina, pag ako nanalo, uubusin ko parang kay Tatay Digong, di ba? Excuse me po. Na mas maganda pa rin yung ganun. At makikita mo rin talaga na may pagmamahal sa taong bayan. Na? May pagmamahal at ay masasabi mong maraming nagawa. Ngayon, ano bang nagawa ng Marcos nyo? Aray ko. Ang nagawa niya, ubusin ang pera ng taong bayan. At paramihin niya ang mga Judas. Judas, Barabas, Hestas. Okay, pangunta na tayo sa ating pangalawang topic mga babayan. Malit lang to, no? Reaction na natin to. Itong pangalawang Judas. Judas, panghuli natin kay Baste, no? Ito, mga babayan, Ito yung dating binabanatan ni Erwin Tulfo. Okay, kung napanood nyo to, tinan nyo to, Ito, yari ka ngayon. Ito na. Politiko na mamigay ng ayuda na galing po sa DSWD. Bawal daw, bawal mamigay ng ayuda. Dapat ginagamit ng mga politiko yan. Dapat ang DSWD ang namimigay lang yan. Ang executive department, ang Pangulo. Puta. Siya po ang Sandali. lahat Ito ng na niya. agencies. Kita nyo, kilala nyo yun. Siyempre, kilala nyo yun. Si virus ng lipunan yan eh. Talagang siya pa, alam nyo, napakadaming mga nakabox-box. Talagang siya talaga binibidyohan, no?
siya yung nag-aabot. At ang sabi ng kasamahan niyang babaero na si Erwin Tulfo, bawal mamigay ang hindi DSWD. DSWD ba to? Ha? Pinapasalamatan ng mga tao, karapatan talagang ibigay sa tao yan. Ha? Siya na, bawal, kasamahan niya, binanatan talaga nyo. Kasamahan niya yan, tinan nyo ha. Tuloy natin. Walang politiko ang dapat mamigay ng ayuda. Ginagawa lang po nating batas na ito, Ginoong Pangulo. Ayaw po na lang pirmahan. Ayaw po nilang aprubahan. Kailangan daw muna nilang pag-aralan. Ano ang pag-aaralan dito, Ginoong Pangulo? What is there to study, to review? Na yung politiko wala doon sa pamimigay ng ayuda. Dahil mapopoliticize na naman, magagamit na naman sa eleksyon. Sasabihin na naman ng taong bayan, political patronage para ikaw ay sunod-sunuran sa politiko na yan. Kung hindi mo iboto yung politiko na yan, abay, kung hindi ka hindi ka makakatanggap ng ayuda sa politiko na yan. Matagal na po kasing ginagamit yan eh. Matagal na, Mr. President. Tarantado, bilhin natin tapos biglang kasama niya namimigay. DSWD yarn. Comment lang nga dyan mga kababayan na mamaya basahin natin sa huli ng ating video yung mga komento nyo dyan. Di ba? Tarantado ka, Erwin Tulfo ka. Bawal Saka talaga naman bawal talaga yan, guys. Biruin mo, hindi ka naman DSWD, mamimigay ka niyan. Ikaw, Erwin Tulfo, no? Itong kasamahan mo, sitahin mo, kasamahan mo man to. So, plakin mo, banatan mo, magaling kang bumanat eh. Ang ganda nga ng mga binabanatan mo pag nakakain ka na robas eh. Hindi ba? Itong kasamahan mo, banatan mo to. Bakit? Pag uminom ka na robas to, ewan ko kung babanatan mo si Hontiveros, no? Kita nyo guys, ginagamit ng mga politikong pulpol, ng mga tratado, yung mga ayuda na dapat sa mga tao. Tulad ginagawa ng di ba? Ni Tambaloslos dati, di ba? Ginawang parang si Kuya Will. Walang uwi. Puta na, may isang sakong bigas na tig 5 kilo plus 5,000 pesos. Hindi ba? Na dapat ang hiling ng taong bayan, dagdag sahod, hindi yan putang ina puro ayuda na yan. Ngayon na lang nagpuro ayuda. Si Tatay Digong nag-aayuda kasi walang trabaho dahil may pandemic. Ngayon wala namang pandemic, nag-aayuda kayo. Ang dami may AX. Okay na. Di ba? Inubos yun. Yung naging mabango kayo sa mga tao na mga kababayan natin na pinuri kayo na walang alam. Dahil hindi nila naintindihan talaga na mas maganda hindi magbigay ng ayuda sa mga kababayan natin. Ang dapat gawin, gumawa ng farm to market road. No? Ang nangyari, may farm, walang road. Kaya hindi rin sila makapagtanim, nalulugi sila sa mga tanim nila, mga babaeng, kasi walang farm to market road eh. Nabulsay eh. Yun ang totoong ayuda, hindi yung bigyan mo lang ng 5,000 dyan. Hindi ba? Bigyan mo ng mga magagandang mga pananim, irrigation ng mga pinagagawa ng mga tarantado, mga nag-bar down. May mga nagawa naman sila konti, yun ang bibidyohan nila. Ipapakita na sa taong bayan, pero almost 80% to 70% ang hindi talaga nagawa. Okay? Ipapakita nila 30%. Yun lang. Yun lang nabuo at yun lang ang natira sa pondo. Di ba? Taratado. Tapos itong mga pinamimigay na to, magkano lang halaga niyan eh. Yung mga nasa box na yan, I think siguro mga 500 pesos. Pinaganda lang yung box. Pag maganda ang box, akala mo mahal lang laman. Aray ko. Mas maganda pa sa tagig kay Senator Peter Cayetano, talagang nasa 1,000. I think 1,500 yung pagbinigay yan, abot talaga yan. Wala pang December, tatapusin na, mamimigay ng ticket. Talagang 10 kilong bigas. Hindi katulad ni Tambaloslos ng 5 kilo, no, na binibenta ng 20 pesos at hindi pa makain. Aso ko nga, hindi nga makain eh. Hindi ba? Meron ako at ditong binili, 20 pesos mga kababayan.
pangkain ko lang sa aso ko. Kasi sinubukan kong kainin, hindi ko makakain. No? Kung ulam ko lang asin, tapos ganyan pa ang bigas ko na napakapangit, puta na, magpakamatay na lang ako. Hindi ba? Kung mahal ang bigas, ulam mo asin, makakakain ka kahit papano, walang lasa yung bigas. Hindi ba? O, tingnan nyo, ito yung mga pinamimigay. Ang gawin nyo dapat kasi, taasan nyo yung sahod ng mga tao at tulungan nyo ang mga magsasaka. Hindi yung kayo puro import, no? Puro kayo import. Ang pinapayaman nyo yung mga ibang kapitbahay natin ng mga Asia. Di ba? Dahil bili kayo ng bili. Sila kasi masipag sila na magtanim ng mga gulay, mga bigas, whatever, para ipang export. Bibili naman ng mga ang Pilipinas kasi kinakapos na nga tayo dito ng pagkain. Kasi nga yung farm to market road, awanin. Dito nga yung farm to market road dito sa amin dito Ayun, farm to market road. Walang farm to market. Andito lang yun sa amin Puro pangako, no? Napako ang mga tratado. Hindi ba? Kaya mga babae, pag dumating ang eleksyon huwag kayo makikinig sa mga tratado ng mga magkakasalita ng napakaganda na sabihin. Hindi kami kurap. Ganyan din ang mga sinasabi ng mga nauna na yan Di ba? Sila tulpo, akala din sila yung magtatanggol sa atin. Nung pala sila pala ang tatarantado. Di ba? Doon tayo sa last natin issue to mga babayan. Ito na yung last issue natin na reaksyonan. At ito yung napipinto na pagkatalo ni BP Sara sa pagka-impeachment. Kaso akala nila kahit nilang pabaksakin ang Duterte. Meron pa nga ng kapalit, matagal ko na sinasabi sa inyo yan. Kasi nga sila ang nasa kapangyarihan, 'di ba? Lahat ginagawa nila para mapabagsak. Hindi makatakbo si BP Sara sa 2028. Kaso mga bobo nga marami pang kapatid si BP Sara at alam mo naman na ito ganda nito guys. Panoorin niyo to ilan na nag-like diyan? 72, 179. Tamad naman mag-like tong mga to Like niyo yan tapos mag-comment kayo dyan mga babayan. Mamaya pagkatapos natin ng vlog, babasahin ko po inyong mga komento dahil lang damdamin nyo yan na para mabasa natin at marinig din dito sa ating vlog, no? Kaya hindi masasayang po ang inyong mga komento dyan. At syempre, pag nag-like ka, love tayo, okay? Baka hindi ka pa rin nakasubscribe, subscribe na po kayo dyan. Eto na yung last mga babayan. Ready ka na ba? Eto na Huwag niyong Ayan. kayong pakasiguro. Huwag kayong... Huwag niyong isipin na pagka natanggal nyo sa impeachment si VP Inday Sara, Yan na. ay tapos na ang mga Duterte. Tapos na ang inyong pananagutan. Tapos na yung takot nila na makabalikan sila doon sa mga ninakaw nilang pera ay mawala na. Hindi po. Mayroon kasi mga komento, Kong Mike, na naghahanda na raw ang kampo ng mga Duterte sa worst case scenario in case na mapa-impeach o magkaroon ng conviction sa Senate Impeachment Court. Kung aabot man tayo doon sa story na yon, para po sa 2028, ang plan B daw ay si Mayor Baste. Anong masasabi mo doon, sir? Tinawag nilang worst case scenario. Worst case scenario. Alam mo, uunahin ko muna MJ yung sinasabi nilang politika. Mm. Ang unang nagkakaroon ng politika ay ang administrasyon. Yung pagtanggal nila kay VP Inday Sara, imbis na tutukan nila yung problema sa krisis, tutukan nila yung problema sa gutom, tutukan nila yung problema sa pagtaas ng presyo ng krudo at pagtaas ng presyo ng bilihin, ang tinututukan nila yung impeachment ni Inday Sara. Yan. Kaya Wait lang guys. na dyan sa Wait lang. Kita nyo ang tinututukan nila si BP Sara mapatanggal sa 2028 nila makatakbo. Pero ang mas mahalaga na makuha talaga natin na bilyon, trilyon, yung mga demonyong mga nagnakaw ng kaban ng bayan. Ang tanong, sasagutin ko naman kaya nga, gusto nila si BP Inday Sara na matanggal, ma-impeach, kasi nga, sila nga rin yung nagnakaw Paano na lang iimbestigahan yung kanilang sarili at paano na lang ikukulong kanilang sarili? Di ba? Sila nga nagnakaw. Kaya nga sila Senator Marcoleta, mga babayan, ay tinira nila, di ba? Sindikato nga ang galing nga nila. Di ba? Kailangan sila magtulungan para itong mga pwedeng magpakulong sa kanila ay mapabagsak nila. Kasi sindikato Kung masyado silang
may ano, masyado silang coordinate, no? Coordinate talagang hindi sila pumapalpak. Hindi ba? 'Yun. Kasi pag si Inday Sara na ang naging pangulo at hindi nila na-impeach at manalo si Inday Sara, alam nyo naman gagantihan. Dahil sa lahat ng ginawa nila ng katarantaduhan lalo sa kanilang tatay, iyari yung mga yan. Kaya obligado talaga nila sa ano man ang mangyari, dapat matanggal yan. Si Bibi Inday Sara. Minsan sasabi nga mga bayan pag ito hindi to na-impeach si Inday Sara, yun ang susunod na yun ang susunod na plano. Okay? Napunod ko lang yan diyan kay Tol J. Guevara. Yun daw ang susunod na plano, yung pagganong kay BP Inday. Na? At kung siyempre, may hirapan din naman nilang iligpit yan si Inday Sara dahil marami naman din talagang mga sumusuporta at hindi yan basta-basta ang tao na yan na sabi mo magurgur mo lang basta-basta yan. Eto, mga engot, mga tanga, no? Na kung mapabagsak nyo nga, ito sabi ni Mame, hindi pa naman ito tapos, no? Meron pang isa pa na Duterte. Meron pang tatlo yan, di ba? Tatlo yan. Pero si Basti Duterte talaga ang sa akin na gusto kong maging presidente kung si Inday Sara talaga ay magurgur talaga nila. Okay? Kasi si Basti Duterte, mga babayan, parang pinabata mo lang si Tatay Digong. Pati galaw, pati kilos, pagmumura. Yung pagmumura niya, ang sarap pakinggan, parang kay Tatay Digong. Tayo kasi, hindi tayo nasaktan sa mura ni Tatay Digong. Pero yung mga tarantado ng mga drug addictos, benedictos at magnanakaw, asar na asar. Kasi tinatamaan nga sila dahil sila nga yung kurap. Di ba? Tirahin pa natin to guys. Tinan nyo Politika. Ngayon, binabanggit mo ngayon, MJ, kung magsakali daw na matanggal si VP Inday Sara ay nakahanda na andito si Mayor Basti Duterte. Totoo po yan. Yun! Andyan po kami at sinasabi na namin sa kanila, huwag kayong pakasiguro. Yeah. Wait. Ito naman si Sir Mike naman, pinaalam mo na agad sila sa kanila. Sabagay, lalo na silang kakabahan para lalo sila mataranta. Di ba? Magaling din talaga itong strategy ni Sir Mike. Meron akong video niya ni Sir Mike. Na-videoan ko yan, katabi ko yan. At yan, yung attorney ng 18 Marines. No? Marami na sila. Nakasama namin ni Tol J. Guevara noong nakaraan. Tingnan nyo mga babayan. Excuse me po. Ngayon pa lang, nagpaparinig na si Sir Mike Defensor na huwag kayo magpapakasiguro. Kita nyo yung mga utak ng mga magnanakaw na yan. Putang masasabihin niya, no? Siyempre, mag-iisip yan. Oo nga, putang ina. Malakas ditong Basti na to. Kahit ma-impeach para natin to, gustong-gusto pa rin talaga ng mga taong bayan ang Duterte. Yare, sayang yung inyong pinagpaguran dyan. At sigurado makukulong pa rin kayo dyan. Kaso, meron pa rin silang strategy mga babayan. Papalitan daw nila umano yung chacha. Para umangat na naman. Ma-extend pa sila. Yan ang dapat natin bantayan. Dapat hindi maging ganyan yan mga babayan. Kasi pagka, okay, napabagsak nga. Nanalo man si Basti. Patay, maning kayo nga ni. Di ba? Ito, tuloy pa natin. Na pagka natanggal nyo sa impeachment si VP Inday Sara, ay tapos na ang mga Duterte. Tapos na ang inyong pananagutan. Tapos na yung takot nila na baka balikan sila doon sa mga ninakaw ng pera ay mawala na. Hindi po. Nandiyan po si Mayor Basti Duterte at kung papakinggan mo, MJ at Mar, nagulat ako Dahil lang sabi nila, ipikit mo yung mata, pakinggan mo si Basti Duterte. Ito sinasabi ko guys. Tinitingnan ko si Basti Duterte, pati yung mga mannerism, yung kanyang pananalita, yung mga kanyang kilos, talagang para ko nakikita yung bata si Pangulong Rodrigo Duterte. Kaya totoo po yan. Hindi po tapos ang laban, hindi po kami sumusuko. Ang amin ho yung paninindigan, yung amin yung prinsipyo. Ang sabi ninyo may makukulong, ang sabi niyo may mababalik na pera. Yan. Kaya nangyari nga, MJ lahat ng mga frozen accounts doon sa AMLA, doon sa hinawakan nila mga pondo, ngayon wala na. Nakakawala na lahat, yung mga deposito na galing, di ba? Sindikato nga ni. Hanggang ngayon, wala tayong naririnig na kaso. Tapos na, boss? Yun. Di ba? Kita nyo, guys.
yung mga naka-freeze umano na mga bank account na milyon-milyones is nakakapag-withdraw na. Ano ginawa dyan? Yung AMLA binigyan na rin? Bagay, pera-pera. Sa panahon ngayon guys, talaga pera-pera na lang. Kada galaw mo, papahirapan ka sa gobyerno, magbigay ka lang ng padulas, pwede na. Kahit saan naman sa lugar ngayon eh. Noong kay Tatay Digong, takot yung mga fixer. Takot ang silang tumanggap. Kasi pag nasumbong sila, tanggal, sipak na kaagad. Ngayon, yung mga fixer, yung mga nalalagyan, guys, legal na. Wow! Ibang klase talaga ngayon ang bansa natin, na nakakahiya. Lilipat na ako sa Amerika. Buisit. Di ba? Sardinas, napakamahal. Yung ibang mga kababayan ng mga mahihirap, bibili isang sardinas, magkano yan? 30 mahigit. Sasabawan ng napakaraming sabaw. Kasi nga, isa lang mabibili dahil mahal lang ng sardinas. Aray ko. Tapos ang sahod, napakamura. Di ba? Ayaw na lang itaas. Pero sila, taas ng mga maleta. Yung mga kababayan natin, pagka sweldo, magbabayad sa utang, nakabayad sa utang, mangungutang na naman again. Di ba? Hindi na nakaahon. Paano kung may nagkasakit sa pamilya? Aray na. Pilay na ang tatay at ang nanay. Naiiyak na lang na maghapon magdamag yan. Dahil may sakit ng kanilang anak. Bro mo, pagkakasahin mo ba naman yung 600? Tapos 3 ang anak mo? Tapos yung iba, marami pang mga anak. Diba? Dapat tutukan din talaga ng gobyerno yung mga ibang pamilya na dapat mga anak lang, 2, 3, ganun. Hanggang 4. Yung iba kasi umaabot ng 10. Tapos sila pa yung gumagawa ng mga masama na mga krimen. Di ba? Kasi hindi sila dapat napapangaralan sila na ganito. Dapat mabigyan sila ng trabaho. Kaya pag wala at hindi sila pinansin ng gobyerno, mga babayan, excuse me po, gagawa na lang ng katarantaduhan, magnanakaw, mag-a-addict pa. Wala na nga makay, mag-a-addict ka pa. So ngayon, pag nag-addict ka na, yung utak mo, mag-iiba na yung landas niyan eh. Gagawa ka na ng krimen. Pag hindi binigay ng isang gugurgurin mo. Di ba? Tapos yung mga nang gurgur na mga drug addictos, benedictos na pinatay dahil sila ay addict at gumawa ng kasalanan, sila pa ipagtatanggol ng mga tarantado. Samantalang yung mga nagurgor, mga na-rape, awan, hindi pinag-uusapan ng issue. Kung si Tatay Digong yan, yari ka talaga. Dead bull ka na agad, wala nang Ngayon, wala eh. Normal, no? Normal na sa Pilipinas yan, mga kababayan. Anong pinagkaiba ng magnanakaw noon sa magnanakaw ngayon? Ang magnanakaw noon may baril, may kutsilyo, nakabonet. Ang magnanakaw ngayon nakabarong, kumakaway, naglalakad sa red carpet. Saka yung magnanakaw noon, nasa iskinita, nagtatago, nag-aabang ng target. Ang magnanakaw ngayon, tinatawag na honorable tapos pumipirma ng budget. Yung magnanakaw ng dilata noon, pag nahuli, ikukulong tapos yung dilata isosoli agad sa istante. Yung magnanakaw ng bilyon-bilyon ngayon pag nahuli, may isang damakmak na hearing tapos hanggang ngayon wala pang sinosoli. Yung magnanakaw noon, hinuhuli tapos inuupakan. Yung magnanakaw ngayon, nasa stage ng bobola tapos pinapalakpakan. Saka yung magnanakaw noon, hinuhuli agad ng pulis. Yung magnanakaw ngayon, nilalagyan ng barikada tapos pinoprotektahan ng pulis. Yung magnanakaw noon, pag nahuli, hiyang-hiya, hindi makaharap sa kamera. Yung magnanakaw ngayon, kayang-kayang humarap kahit ilang pang kamera. Partida pare, ngingitian ka pa. Yung magnanakaw noon, tatakbo pagkatapos mang-agaw. Yung magnanakaw ngayon, tatakbo muna bago magnakaw. Saka yung magnanakaw noon, pastor na ngayon. Tapos yung pastor noon, congressman na ngayon. Abante, lubos na ikinalulungkot ang pagpanaw ni Akop. Bakit ka malulungkot? Pwede ka naman sumunod eh. Di ba kaibigan mo siya? Kung totoong kaibigan mo siya, susundan mo siya eh. O kaya magpasundo ka. Total, isang mata na lang naman eh. Pikit mo na. Abante, sinabing maglalaro na lamang daw sila ni Akop sa langit ng golf. Bakit sa langit? Gaano ka ka-sure na nandoon si Akop sa langit? Mag-golf sa langit. Tigilan nyo ako. Matagal na kayong may condo unit sa impyerno. Saka kung may bala kayong mag-golf, pwede ba now na? Sa kasama mo din sila. Mas marami, mas masaya. Ang paglagda sa 6.793 trillion pesos national budget ay patunay sa kolektibong tugon ng ehekutibo at
lehislatibo upang maiangat ang pamumuhay ng taumbayan sa larangan ng edukasyon, kalusugan, agrikultura, serbisyong panlipunan, at pagpapatatag sa ugnayan ng national at local government. Sinungaling! Sinungaling ka talaga, nuknukan. Para daw may angat yung pamumuhay ng taong bayan. Tingnan mo paano nyo iaangat yung edukasyon kung 22 classrooms lang? Paano nyo iaangat yung kalusugan kung kinukuha nyo yung laman? Iaangat. Kung may angat man dito, sila lang. Paano nyo iaangat yung serbisyong panlipunan kung hindi na kayo pinagkakatiwalaan? Paano nyo iaangat yung agrikultura kung yung magsasaka natin hindi nyo matulungan? Halimbawa na lang ng farm to market road. May farm saka market pero walang road. Nakakaalarma po ito dahil gumaganda po ang takbo ng ekonomiya ng bansa. Taliwas po ito sa sinabi ng Vice Presidente na bagsak ang ekonomiya. Bagsak ang ekonomiya ng Pilipinas ngayong taon ayon sa pinakabagong ulat ng World Bank. Ito'y panawagan nito sa gobyerno bilisan na ang reforma at ayusin ang mga sistema para makabangon agad ang bansa sa epekto ng flood control scandal. Sinungaling, sinungaling, sinungaling. Pwede ba tama na lokohan? Booking na kayo, nagsisinungaling ka pa dyan. Tapos yung mga kagaguhan nyo, baka isisi nyo na naman sa mga Duterte yan. World Bank na yung nagsabi, baka magpalusot ka na naman. Huwag mong sabihing sinungaling yung World Bank. Yung tumbong ng amo mo, hinimod mo na naman. Gumaganda yung ekonomiya. Ikaw lang nakakaramdam yan. Meron kang nararamdaman na hindi namin nararamdaman. Pumunta ka ng Mandaluyong, ipatingin mo na yan. Alam mo kung ano yung maganda? Yung bigayan. Kaya yung tama ng amo mo, mas malakas pa sa lambanog ng Batanggenyong taga-Balayan. Morning, boys and girls. Ang lakas, oh. Oh my God. Ang lakas. Ang lakas. Makakaasa po ang taumbayan na sa ilalim ng liderato ni Pangulong Marcos Jr., ang pondo ng bayan ay para sa bayan. Magagamit ito ng tama at mailalaan para sa kapakanan ng bawat Pilipino. Sinungaling, 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 sinungaling. Halos lahat ng mga Pilipino naniniwala na talamak ang korupsyon sa gobyerno. Sa latest survey ng Pulse Asia, 97% ang nagsabing malawakan ang korupsyon sa gobyerno. 2% ang hindi masabi kung totoo ito, habang 0.4% lamang ang hindi naniniwala na lumawak pa ito. Nang tanungin naman ang mga na-survey kung sa tingin nila ay mas dumami o kumonte ang mga korap, 85% ang naniniwala na mas dumami pa ito, habang 3% ang naniniwala na nabawasan ito. Nasa 12% naman ang nagsabi na wala namang nagbago. Sa tanong kung posible bang nagkaroon ng sabwatan sa mga opisyal ng gobyerno at contractor, 90% ang sumang-ayon habang 4% lang ang tumutol. Okay, tamo? World Bank nagsabi bagsak ang ekonomiya. Buong Pilipino naniniwalang talamak ang korupsyon sa bansa. 0.4% na lang yung mga loyalistang tanga. Mahina pick up, bobo, di naliligaw, mas malaki pa yung utak ng palaka. Yung mga tanga na to, harap-harapan ng ninanakawan, ayaw pa rin maniwala. Kaya kahapon may nakasalubong na naman akong BBM supporter. Pinagsisipa ako sa kanto, dinibdiban ko, tapos pinagduduraan ko sa muka. Ayaw nyo pa rin maniwala, lahat ng survey ng amo nyo nag-i-spaghetti pababa. Sa SWS, -3, tapos -15 naman sa Pulse Asia. Sa pahayag naman, 51 against 24, putek, -27, nakakahiya. Sipain nyo na to palabas ng Malacanang, nilalamig na. Dapat dito sa magnanakaw na to, ihulog sa Bukana Bridge, bitayin o kaya ipako sa luneta. Or padukot nyo kay Trump tulad ng ginawa niya sa presidente ng Venezuela. Total, pirmado na yung 2026 budget. Ano bang pangako nyo dyan? Ang pangako namin ay simple. Sisiguraduhin naming totoong makikinabang ang taong bayan dito. Sinungaling! Yan na naman tayo, nangako na naman kayo. Ganyan na ganyan din yung sinabi ng babaeng to. Makikinabang din daw yung bawat Pilipino, parehas na parehas yung script nyo. Gusto mo kaming paniwalain sa mga sinasabi mo, hindi nyo pa nga binabalik yung mga ninakaw nyo? Dun sa PhilHealth, binalik nyo na ba yung mga kinuha nyo? At kung binalik nyo na, saan nyo pinangkuha yung pinambalik nyo? Sa 2026 budget? Eh di yung nagbayad na mga kinuha nyo, kami pa rin mga Pilipino. Sabi nga natin, 3 months pa lang, marami na nagawa ang Pangulo at ang gobyerno ito.
na hindi nagawa ng mga nakaraang administrasyon. Wala ngang pag-iimbis noon. Sinungaling! Hoy, Bongbong, magkano ba yung bonus neto? Ang lakas sumimod ng puwet mo, kulang na lang sambahin ka neto. Sasampalin ko lang ng katotohanan tong alaga mo. Iisa-isahin ko sa'yo yung mga nagawa ng Duterte, pakinggan mo. Unang-una, pagpapalibing sa tatay ng amo mo. Free irrigation law. 1,000 dagdag sa pensyon ng SSS. OFW Hospital. Bukana Bridge na inaangkin nyo. Dagdag sahod sa mga pulis. Dagdag sahod sa mga sundalo. Dagdag sahod sa mga guro. Mga bagong kagamitan ng pulis. Mga bagong kagamitan ng sundalo. Mga bagong kagamitan ng Air Force. Mga bagong kagamitan ng Navy. National Academy of Sports. Clark Airport. PNR. Skyway 3. Bulacan Airport. Rehabilitation sa Nueva Ecija. Mga gamot during pandemic. 10 years passport. 10 years license. 10 years Siemens book. Niligtas yung OFW sa Kuwait. Tinanggal yung laglag bala sa NAIA. 563 na adik sumuko. Bawal inuman sa daan. Curfew ng mga kabataan. Pinalinis yung Boracay. Pinalinis yung Manila Bay, ginawang Dolomite Beach. Nagpagawa ng ospital sa Mindanao. Free education. Cebu Iconic Bridge. Bagong trend sa MRT saka sa LRT. Nilutas yung problema sa Marawi. Pinasuka si Lucio Tan ng 7.28 billion. 150,149 classrooms Luzon, Visayas, Mindanao. At marami pang iba. Yung mga nakalimutan ko, i-comment nyo sa baba. So ngayon, tapos na ako, ikaw naman magsalita. Sabihin mo sa amin yung amo mo kung ano yung nagawa. Sa Konektadong Pinoy, walang iwanan. Walang konektado, lahat ay konektado at mas mabilis ang serbisyo. Tarantado! Marcos Bangat. Marcos Bangat Bangat. Marcos Bangat. Marcos Bangat Bangat. Bong bong kurap. Bong bong kurap kurap. Bong bong kurap. Bong bong kurap kurap. Just last month, I had to read 4,057 pages of the General Appropriations Act for 2025. I also thank, of course, the United Arab Emirates. Anong United Amats pinagsasabi mo dyan? Palumpalo ka na naman. Ang kapal talaga ng mukha mo, pumunta ka pa dyan. Tapusin mo muna yung flood control issue sa bansa mo bago ka mambola dyan. United Amats terminates. Hoy, mga disente mga tao dyan. Alam mo, nakakahiya ka talaga, pati yung kabangagan mo, idinayo mo pa dyan. Eto, malupit. Sinama niya pa sa UAE yung singer niya. Yung bandang hindi pa sumisikat, laos na. 45 minutes kumanta, pinatamaan yung amo niya. Pagtugtog ng music, yung mga tao nagtawanan sa harap. Imbis na bagong Pilipinas yung kantahin, yung kinanta, what's up? Sabay-sabay! And so, in the morning I step outside and I take a deep breath. Come on, UAE! Yung malakas sa kantahang nagkakaisahan! Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat po sa iyong pagmamahal na hindi nagmamaliw. Sa gitna ng kaguluhan sa aming bansa, turuan niyo po kaming magtiwala sa iyong hustisya at hindi sa hustisya ng tao. Linisin niyo po ang aming mga puso at ituro niyo po ang tamang daan ng katotohanan at pag-ibig. Tulungan niyo po kaming maging ilaw sa gitna ng dilim at ipakita sa mundo na may pag-asa pa sa pangalan ng aming Panginoon Hesus. Salamat po sa pag-ibig po ninyo at salamat sa pagdinig ng aming mga panalangin at iligtas niyo po kami. Sa pangalawa po niyong pagparito at patawarin po kami sa lahat ng aming mga pagkukulang at pagkakasala, sapagat ito po ang aming samot hiling sa matamis na pangalan ng aming Panginoon Hesus. Amen.